Miguel, matagal ko na sinasabi sa Nanay Yoli mo, hindi na kayo pwede mangutang dito. Kailangan nyo munang bayaran ang pagkakautang nyo dito. Baka ako patuloy malugi sa negosyo kong ito. Tandaan nyo, hindi ito charity. Aling Losie, kahit ngayon lamang po, hayaan nyo. Maibenta lang namin yung kamuting kahoy at mga saging. Babayaran ko rin kayo. Ano ba kukunin mo? Isang latang sardinas po at isang kilong bigas. Naku, ang dami niyang utang ha. Siguraduhin mo lamang, Miguel. Babayaran ako ng nanay mo. Mahirap sa isang bata lalo na kung lumaking hindi buo ang pamilya. Yung parang may kulang sa kanyang pagkatao. Mga kaibigan, tara! Samahan niyo muli ako sa isa namang kwentong kapupulutan natin ng aral. Ang kwento na ito ay tungkol sa mag-inang labis na hinahamak ng mga tao sa kanyang paligid dahil sa mahirap lamang sila. Pero magugulat ang lahat makalipas lamang ng ilang taon. Kaya tara, simulan natin ang kwento. Miguel, pumunta ka muna sa tindahan, Aling Losie. Umutang ka ba doon ng sardinas at bigas? Pero Nay, galit na po si Aling Losie. Malaki na daw po kasi ang utang natin sa tindahan. Kaya kapag hindi tayo makabayad, ipapabarangay tayo. Nasaan ba kasi ang Tatay Orlando? Bakit bigla niya tayong iniwan? Ang sabi niya ay mahal niya tayo. Sinungaling si Tatay, Nay. Miguel, hindi ko alam kung bakit siya umalis pero isa lang ang alam ko. Pinaglaban niya tayo sa kanyang mga magulang. Inamin ko na hindi boto sa akin ang mga magulang niya dahil sa tingin nila ay pera lamang ang habol ko sa anak nila. Kaya nakapag-desisyon kaming dalawa na lumayas at magsama at ikaw ang naging bunga, anak. Pero mula noong isnilang ka hanggang sa sumapit ng ika-5 taong gulang mo, nagbago ang trato sa akin ng tatay mo. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan. Kaya nagsumikap na lamang ako para mapalaki ka ng maayos. Alam kong mahirap ito pero hindi ako susuko, Miguel. Nay, paano kung isang araw muling bumalik si tatay? Ano gagawin natin? Hindi ko alam, Miguel, kung ano ang gagawin ko sa kanya. Mag-10 taon ka na ngayon pero walang Orlando ang napagkita sa atin. Siya nga pala, pakisabi na rin Aling Losie, kapag nabenta natin ang saging at kamuting kahoy ay babayaran ko siya. Magang umalis itong si Yoli patungo sa kanyang taniman ng kamuti at saging. Kahit papaano ay medyo malawak din naman ang kanilang bakuran na pinagtataniman ng mga pwede nilang makain. Kasama na Yoli itong si Miguel kapag walang pasok sa eskwelahan. Nasa elementarya na ang bata at araw-araw naglalakad, baon lagi ang kamuting kahoy. Gustuhin man niyang magreklamo pero wala siyang magagawa dahil yun lang talaga ang makaya ng kanyang ina. Minsan, hindi may iwasan na lagi itong pinapahiya at binubuli sa paaralan dahil sa baon nito. Kaya tuloy ay pinangalan siyang anak ng kamote. Yung biglang lumutang sa mundo na walang plano dahil sa pagiging agresibo ng ama at ina. Masakit ito para kay Miguel. Hindi naman siguro sinadya ng mga magulang na magaganon ang buhay nila. Ang totoo, mapalad pa rin itong si Miguel dahil wala man ang kanyang ama na sa kanyang tabi naman ang kanyang ina na totoong nagmamahal sa kanya. Gustuhin man niyang gumanti sa mga ito pero sumusunod siya sa payo ng kanyang ina na kailangan magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Isang araw noon habang nasa taniman itong si Yoli, napansin naman ni Miguel si Aling Losie na patungo sa kanilang bahay at kasama nito ang ilang mga tauhan sa barangay. Galit ito at hinahanap ang kanyang ina. Miguel, nasaan ang mabait mong nanay? Bakit po, Aling Losie? May masama bang nagawa ang nanay ko sa barangay? Walang ginawang mama mo sa barangay pero sa akin, marami siyang pagkakautang na dapat niyang bayaran. Nasaan siya? Aling Losie, nasa Bukurin po. O siya, sama mo ko doon. Dahil nagalit itong si Aling Losie, kaya naman sinamahan ng bata ang mga ito sa lugar kung saan naroroon ang kanyang ina. Ngunit isang masamang pangyayari ang kanilang natagpuan. Nakita na lamang nilang nakadosay ang ginang sa kanilang taniman na wala ng buhay. Nanay, gumising po kayo. May naghanap po sa inyo. Ngunit kahit anong pagpumilit ng bata para magising ang kanyang ina ay wala siyang nagawa. Dinala nila ito sa ospital sa tulong ng mga kabarangay pero huli na ang lahat. Kapitan, anong gagawin natin kay Miguel? Wala na siyang magulang, isa pa, malaki ang pagkautang nila sa akin.
Gusto kong lupain nila bilang pambayad sa utang ko. At saka ako na rin sana ang kukup sa kanya. Kapitan, sino ba naman ang magtutulungan dito kundi tayo, di ba? Pero Aling Lucy, yan po ay lupain ng nanay ko. Hindi bang sabi namin sa iyo babayaran ka namin? Miguel, alam mo bang pinagsasabi mo? Malaki ang pagkautang ng nanay mo sa akin. Ako ang gumastos ng ina mo, kaya wala akong karapatan na questionin ako. Akin ang lupain niyo bilang pambayad at sa akin ka na rin tumira. Umiyak na lamang itong si Miguel. Kaya naman mula sa araw na iyon, nakatira na itong si Miguel sa tahanan ni Aling Lucy. Noong una naging maganda naman ang trato nito dahil sa kasunduan sa barangay, ngunit sa paglipas ng mga araw, doon na lumabas ang tunay na ugali ni Aling Lucy. Miguel, hindi pwedeng ang lahat ng kakainin mo ay laging libre. Kailangan mo magtrabaho sa akin bilang kabayaran sa lahat. Maglinis ka ng bahay, pagkatapos kumuha ka ng kamote at bili mo ito dahil kung hindi mo gagawin ito, wala kang makain sa buong araw. Lahat ng gusto ni Aling Lucy ay sinunod ni Miguel. Hindi niya kasi alam ang mangyayari sa kanya kung sakaling papalayasin siya sa kanilang lugar. Ito pa naman din ang lupain na pinamana ng mga ninuno nito. Subalit dahil sa kasamaan at kasakiman ng ibang tao, kahit hindi naman sa kanila ay gusto nitong makuha iyon. Habang tumatagal sa lugar, mas lalong nahirapan itong si Miguel. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon para umalis na lamang. Pero pinangako niya sa kanyang sarili na babalik ito upang kunin ang pagmamayari niya. Naglalakad si Miguel palayo sa kanilang lugar. Tiniis niya ang gutom, pagod para lang makalayo sa ginang na iyon na puro na lamang paghihirap ang binigay sa kanya. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Miguel ang isang basurahan na puno ng mga tira-tirang pagkain na galing sa mga mayaman. Alam niyang marumi na ang mga ito pero mas lalo siyang mahirapan kung walang laman ang kanyang sikmura. Mas mabuti na ito kaysa naman sa magnakaw pa siya at ito ay masama. Tinuro iyon ng kanyang ina bago pumanaw na masama ang magnakaw, kaya ito ngayon ang nakatatak sa isipan ni Miguel. Nilapitan niya ang basurahan na puno ng mga tira-tirang pagkain. Laking gulat niya dahil ayos pa naman ang mga ito at pwede pang kainin. Sa kanyang paghukay sa mga tira-tirang pagkain, napansin nito ang isang kakaibang bagay na mas lalong nagpapagulat sa kanya. May napansin kasi itong isang kwintas na nasa loob ng isang maliit na kahon. Alam niyang ang lahat ng nasa basurahan ay wala ng halaga sa mga may-ari dahil tinapon na ang mga ito. Kinuha ni Miguel ang maliit na box at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay umupo ito sa isang sulok para kumain. Ilang oras na kasi itong naglalakad sa kalsada at gutom na ito. Maya-maya pa, pagkatapos nitong kumain, umalis na rin itong si Miguel. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makatakas ito mula kay Aling Lucy sa pagpahirap nito sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas mula nung umalis itong si Miguel, may isang sasakyan ang huminto sa harapan ng basurahan. Bumaba mula sa loob ang isang matandang lalaki at isang bodyguard na tila may hinahanap sa basurahan. Ngunit sa kanilang paghahanap ay wala silang natagpuan. Hindi mapakali ang matandang lalaki, samantalang napansin naman nito mula sa itaas ang isang CCTV camera. Kailangan nilang malaman kung gumagana ito para malaman kung sino ang nakakuha ng kanilang hinahanap. Hindi na nga nagsayang pa ng panahon itong matandang si Don Diego. Pinagmasdan nito ang nakaharap na CCTV camera sa naturang basurahan para malaman kung sino ang nakuha ng kanyang hinahanap. Mabuti na lang din at pumayag ang naturang may-ari ng CCTV. Sa kanilang pagsaliksik nalaman ni Don Diego na isang batang gusgusin lang pala ang nagbukas ng basurahan. Kumuha ng tirang pagkain at isang maliit na box ang hawak-hawak nito. Pagkatapos kumain ay umalis na rin. Namukha nila ang bata at umalis na rin ang mga ito para mahanap sa mas lalong madaling panahon. Samantalang nagpatuloy naman si Miguel sa paglalakad. Hindi alam kung hanggang saan siya makarating. Medyo wala sa kanyang sariling katinuan ang bata dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Natutulog lamang ang bata kung saan abutan siya ng gabi. Para kay Miguel, wala na pinag-iba ang kanyang sarili sa ibang bata na palaboy-laboy na lamang sa lansangan. Isang gabi noon dahil sa labis na pagod ay nakatulog itong si Miguel at pagmulat ng kanyang mga mata, nasa gilid pala ito ng isang fast food restaurant. Dahil sa amoy ng pagkain ay hindi mapigilan ng bata na magutom. Ngunit paano siya makakain ganung wala siyang pera? Habang nakatalikod ang gwardya, agad pumasok naman itong si Miguel. Dahan-dahan itong lumapit sa isang matanda na naroon at hingi sana ng pagkain. Ngunit
agad hinawakan ng gwardya ang kamay kaya naman ay hindi siya makawala. Uy bata ka, nakuha mo pang makapasok dito sa loob? Alam mo bang bawal ka dito? Kuya, baka naman po pwede makahin ng pagkain kahit kunti man lang. Nagutom na kasi ako. Bata, lumabas ka na nga dito. Kinaladkad ng gwardya itong si Miguel papalabas ngunit may biglang nagsalita. Guard, hayaan mo na siya dito. Ako na magbigay sa kanya ng pagkain. Sige na, bumalik ka sa pwesto mo. Sige po sir, kayo po ang bahala. Iho, nagugutom ka na ba? Kumain ka kung anong gusto mo dito. Naku, maraming salamat po sir. Kahit sardinas lang po at kanin, ayos lang po sa akin. Ano? Wala yun dito. Basta kahit ano pumili ka na lamang. Nasaan na pala mga magulang mo? Yung tatay ko, iniwan niya kami ng nanay ko. Si nanay naman, noong nakarang linggo naman, binawian ng buhay. Iniwan niya rin ako. Napansin agad ng matanda, ang kaharap niya ngayon pala ang batang hinahanap nila noong nakaraan at maswerteng nasa kanyang harapan ngayon. Iho, narin pa ba sa'yo ngayon ang maliit na box na may lamang kwintas? Matagal ko kasi itong hinahanap eh. Nasa loob kasi nito ang isang larawan ng nag-isa kong anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero iniwan niya rin ako ilang taon na nakalipas. Ito po ba sir? Naku, yan ang tinutukoy ko. Pwede ko bang makuha at mahawakan? Yan lang kasi ang nalalabing alaala sa anak ko. Tapos nitapon ko pa. Ito nga pala sir ang kwintas. Naku, mabuti na lamang at nagtagpo tayo rito. Siya nga pala, anong pangalan mo? At sino ang nagbantay siya dito? Ako nga pala si Miguel. Wala na po ang tatay Orlando ko. Si Nanay Yoli naman, wala na rin. Kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Teka lang. Anong tinutukoy mo bang tatay? Itong nasa larawan? Siya nga po ang tatay ko. Meron kaming larawan ni nanay naroon sa aming bahay. Pero pinalayas ako dahil sa pagkakautang namin doon. Hindi makapaniwala itong si Don Diego na ang batang nasa kanyang harapan ngayon na halos hindi makilala, ito pala ay ang kanyang apo. Miguel, ikaw pala ay matagal ko na hinahanap. Ako pala ang tatay ni Orlando. Wala na rin siya. Ilang taon na nakalipas pero bago nangyari yon, pinitapat niya sa akin na nagkaanak sila ni Yoli. Naaksidente kasi ang tatay mo kaya naman hindi na ito nakabalik sa inyo. Mabuti na lang Miguel at nagkita tayo. Matagal ko na kayong hinahanap ng nanay mo pero hindi ko kayo mahanap. Hindi kasi sinabi sa akin ni Orlando kung saan kayo nakatira. Ako ang lolo mo Miguel. Nakakaawa naman ang apo ko. Sino bang taong walang awang nagpalayas sa sariling bahay niyo? Si Aling Lucy po lolo. Pinalayas niya po ako. Pinahiya na wala daw akong marating sa buhay dahil ulila na po ako. Miguel, mula ngayon sa bahay ka na tumira. Huwag kang mag-alala dahil babawiin natin ang lupain na ipunta ng tatay mo. Sisiguraduhin kong malintikan ng taong gumawa nito. Hindi na nga nagsayang pa ng panahon itong si Don Diego. Isinama na nito si Miguel sa kanyang bahay. Sobrang saya ng matanda dahil sa wakas ay natupad na rin ang kanyang gusto na makita ang kanyang apo. Makalipas ng ilang araw, sinamahan ng matanda ang apo nito para muling mabawi ang lupain na inagaw sa kanila. Unang bumaba ng sasakyan itong si Miguel para buksan ang pintuan ng bahay ngunit nakasarado ito. Kaya naman nagtungo na lamang ito sa tindahan ni Aling Lucy para makausap ang ale. Aling Lucy, bakit niyo po sinarado ang bahay namin? Babayaran ko na po ang utang namin sa inyo. Aba, bumalik ka pa dito Miguel. Paano mo mababayaran ang utang mo samantalang wala ka namang pera? Isa pa, malaki ang atraso mo sa akin dahil umiwas ka. Nilayasan mo ako dito. Maraming gawain sa bahay, sa loob. Lumabas itong si Aling Lucy at biglang hinatak itong si Miguel papasok sa loob ng bahay. Bitawan mo siya. Sino ho kayo? Hindi niyo alam kung anong ginagawa ng batang ito kaya bibigyan ko lang siya ng leksyon. Sige, subukan mo saktan mo lang ang apo ko. Sisiguraduhin ko sa iyo na makulong ka. Hindi ka pa nakontento? Inagaw pa ang kanilang lupain? Naku Manong, kung ginagawa niyo ito para pagtakpan ng batang ito, huwag ko magkialam dito dahil ako ang nag-alaga sa kanya mula noon pa man. Totoo nga sinabi ng apo ko na sinasaktan mo siya. Alam mo bang pwede ka makulong? Bitawan mo ang apo ko. Maya-maya pa dumating na ang ilang kapulisan at huminto ito sa harapan ng tindahan ni Aling Lucy. Mrs. Lucy, inibitahan ka namin sa presinto. May nakapag-report sa amin na sinasaktan mo daw ang minoridad na batang ito. Alam mo bang siya ang apo ni Mr. Don Diego?
isa sa kilalang tao sa bansa. Teka lang sir, teka lang po. Hindi ko naman siya nasaktan ng batang ito eh. Mrs., sa presinto ko ng paliwanag. Isa pa, hindi lang itong kinakaharap mo. Marami ka rin tao na inabuso. Wala nang nagawa pa si Aling Lucy kundi sumunod na lamang sa presinto. O Don Diego, ikulong mo namin ang babaeng iyon dahil sa child abuse at pang-agaw ng property. Sir, bigyan niyo lamang siya ng leksyon para magtanda, para naman hindi niya na ulitin ang mga iyon. Sige Don Diego, masunod po. Miguel, masaya ka ba na muli tayong nakita rito? Lolo, maraming salamat po. Hindi ko alam kung papaano kita pasalamatan sa ginawa niyo. Napamahal na sa akin ang lugar na ito. Gusto kong gawan ito ng isang proyekto na makatulong sa mga kapuspalad. Pero alam kong malaking halaga ang kailangan dito. Kaya para matupad yon, kailan ko munang mag-aral, makapagtrabaho para makatulong din sa mga kapuspalad dito. Nako Miguel, advance ka talaga mag-isip. Hayaan mo. Habang nag-aaral ka, tutuparin natin ang gusto mong mangyari para naman sa mga tao dito. Nagpatuloy si Miguel sa kanyang pag-aaral habang ginagawa naman ang isang malaking gusali para sa proyekto. Isang pabrika ng saging at kamuting kahoy na pwedeng ipagbili sa loob at labas ng bansa. Hindi makapaniwala itong si Don Diego na sa murang edad ni Miguel ay nagawa niyang mag-isip ng negosyo na makatulong na rin sa mga magsasaka. Hindi makakailan na katulad sila ng katangian ng kanyang ama. Kaya naman ay gagawin din ni Don Diego ang lahat para sa kanyang apo. Ito lang din kasi ang kanyang magagawa para makabawi sa kanyang pagkukulang. Samantalang hindi na rin tuluyan nakulong itong si Aling Lucy. Humingi na rin kasi ito ng pamanhin sa bata at nangakong hindi na maulit pa ang lahat ng iyon. Naunawa naman ni Don Diego ang desisyon ni Miguel sa ginang at narespeto niya ito. Lumipas ng ilang taon, tuloy na nga nakapagtapos si Miguel sa kolehiyo at naging CEO sa sarili nitong kumpanya sa tulong na rin ng kanyang lolo Diego. Hindi lang naman dahil sa mayaman ang angkan ni Miguel, dahil na rin sa kanyang pagsisikap ay nagkaroon ng matagumpay sa kanyang buhay. Hindi masamang mangarap. Habang may buhay, meron tayong pag-asa. Kaya anuman ang pagsubok sa buhay, harapin natin ito at tiyak hindi mo lang malalaman na ikaw ay nagtagumpay. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sa mga sulok ng mundo, lagi po tayong mag-iingat. Maraming salamat.